Ang katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Tak na, pasado alas 11 na diay. 6 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw kamo sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. Welcome sa atong tulumanon. Kumusta kamo? Ang atong mga suking tigpaminaw, kada Miyerkules nagatangke ni sila. Gigon nga ni si Wizard, wa pa magsugod ang atong program. Dagan ng mga viewers, they're waiting for the additional information sa DSWD. Siguro ko ang atong mga beneficiaryo na sa 4H. But before anything else, mga 4Ps, I'm sorry.
Before anything else, gusto sana ako magpadangat sa atong pagpangumusta. Ngadto sa atong mga suking tigpaminaw, ilabi na din ni sa probinsya sa Biliran. Ang atong walo ka mga lungsod nga nasasakupan sa atong island, paradise, Biliran. Og sa mga dapit nga maabot ning atong broadcast. We are broadcasting live dinhi sa radyo natin FM 103.9 FM ug sa Facebook. So, kumusta ka mo? Ang mga maabot, ang mga taga-Amerika, ang atong mga friends, kumusta diyan ang atong mga classmates? Kang Michael Pedraza, if you're listening, can you give up some updates diya sa Las Vegas, ha? Kang Jane Wilson, also in Kentucky. Kang Rex Ruiz sa California. Ug sa tanan nga akong mga friends outside the country nga nagsubaybay na minaw sa atong tulumanon karong adlaw. Today is November 4, primero nga Miyerkules sa bulan sa Nobyembre. Maihap na lang po natong adlaw. Magpapasko na. Oo. Pamino ka mo karon this morning kay dagantang mga pagisgutan labi na ang mga beneficiary sa 4Ps, ha? 4Ps, ang Pantawid Pampamilya Pilipino Program. May mga updates kita nga ipapadangat ka ninyo nga mga impormasyon. Pero pagisgot ang ato panahon karon mga kaigalan, we are experiencing a very fine weather. Unta unsa na kay naitabok ang Sioni. Sioni ayo pagkapit diri sa among probinsya. Oo. While I was traversing going to the station mga kaigalan, medyo makulimglim ang panahon, madalumdum. Kung sa waray-waray pa. Na-late ako pila ka minutos diyan na diyan akong mga guest kay I was watching the news sa television may tungod sa election in America. Kang the incumbent President Donald Trump and Joe Biden, the Vice President of Obama. I was very interested mga kaigalan looking at the news in America because what is in my mind, unsa kay effect ni ani kung magbag-og presidente sa America, say for example, mapildi si Trump or si Trump ma-retain sa iyang position as president, what would be the effect sa relationship among the two countries, the United States and the Philippines? Basig mag-iba ang relasyon kung mapulian si Trump, si Joe Biden na makadaog, and etc. etc. And also, one thing that I am interested, unsay boses sa mga Pilipino in America, kay mga active po din mga Pilipino dito sa Amerika, magkalain-lain nga mga states. What is different din sa ato sa Pilipinas ug Amerika, ang atong elections din popular votes, pinagdaghanay og botos, madugay ang resulta dito sa ila. Sayon lang tinatawag na electoral college. Simple lang, kung pila ka states, kung pila ka states, say for example, 50 states in the entire United States, kada usa ka state, regardless magamay madako nga state, kung kinsa makadaog niya na kay duha may kandidato dito, Republican and Democrats. Sa usa ka state mga kaigalaan, kung kinsa makadaog niya na nga state, usa ang kwentada. Usa. Okay, now, say for example, there are 50 states. Pilay ka to nga sa 50-25. Maka 26 ka ka state, daog ka na. Ingon ana ang ilang sistema dito. Dako ang diferensya din sa ato sa Pilipinas ug dito. Ang dito mga kandidato mo isusuportahan sa mga tao. Ang kandidato mo taga-anong kwarta. Di para din sa atong kandidato mo mga taga-kwarta sa mga butante. But anyways, concerned lang tayo mga kaigalan. We are very much concerned what will happen in the United States of America because there is that relationship, a good relationship among the two countries sa United States and the Philippines. Dugay naman na nga relasyon, the foreign relations. Pero ingon sila si Trump daw kuno, he is very poor in foreign relations. Kay mga way kuno ang United States, naman mga kaigalan ng United States of America is a very popular, very rich country. Nakikinanglan ko din harmonious relationship among the neighboring countries. Alright, okay. Dini sa atong nasod mga kaigalan, still, nagatupang no, it's not only here in the country, but globally, problema gyapon sa atong pagkatubang sa kaning atong problema sa pandemic, sa virus. But still, ang mga medical science nato sa pagkakaroon, they are at a race. Nagkikinuntisay sila karon kung kinsang makauna nga makadiscover sa genuine na vaccine nga mahimo nga tambal against nianing nga virus. But as of the moment, ingon ang World Health Organization mga kaigalaan, kung makabatimog mga advertisement nga na daw available nga mga vaccine, that is not true. That is a false information. That's a fake
news. Until now, wala pa'y approved na vaccine. Not only in the country, but worldwide. That's according to the World Health Organization. Makikita ninyo diya sa Facebook nga naay mga nag-advertise na nga Chinese medicine, unsa American and British from Brazil nga vaccine. That is not true. Ayaw mo ingon pa sa Tagalog, wag yung tangkilikin yan because wala pang vaccine. Dili man po, according to the medical experts, ang pag-come up into a vaccine is not that very easy. Because ang vaccine, it undergoes phases of studies and clinical trials. First phase, pag nakapasar sa first phase, it will undergo sa second phase, and the second phase, it will undergo to the third phase, and finally, ma-approve na. But at the moment, wala pa'y tambal. Ang atong tambal ni karon din sa atong nasod is we are going to follow the protocols. What are those? Simple, balik-balik, the physical distancing, wearing a face mask and face shield, and avoid social gatherings. We have to follow. That's the only way that we can fight the virus. Anyways, we can be a hero by staying at home. Kung it's not essential, gawa sa balay, stay at home. Siguro ko that is one topic that we are going to discuss this morning, mga kaigalan, all about the 4Ps, ang atong mga beneficiaries. By the way, schedule nila diyan kining mga taga DSWD every first and third Wednesday sa atong programa para makapaangbit kini sila og impormasyon ngadto sa atong mga suking tigpaminaw labi na ang mga beneficiaryo sa 4Ps. We have this with us this morning, mga kagalan, is the grievance officer din sa Biliran in the person of Sir Jerry Perez. Hello, sir. Good morning. Good morning, Sir Alvin. And we have also Arian Canyazal, ang atong municipal link din sa Naval sa DSWD. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. And the president of the Parents Leaders of Naval, si Francis Talanya. Hello, ma'am. Good morning. Also, Sir Alvin. Good morning. 4Ps of Naval. Okay. Sandali, ha? I'm going to acknowledge first kaning mga listening outside the country. Kan Roland Ducalos is also watching. Roland Ducalos, good morning, bro. Ala, nawala. Asa na to? Yeah, nawala. Dito na. Morning, bro. Kang Sir Bibito Matuginas, ang ating president sa POPSI, is also watching. In Wilber, in America, if the Republicans win, there will be more military and military cooperation. Democrats win, then there will be no more economic partnership. Anyways, Nel, I know whom you vote, ha? Bahala ka dito in America. Stay safe. Alright. So, Jerry, what's up? Anong balita nato? What's the good news? Namino na karoon ng atong mga beneficiaries. So, good morning sa atong mga Pantawid Pamilya beneficiary nga namati karon og sa tanan nga tigpaminaw aning programa. So, karon nagkahigayon kita nga may pahayag ang mga usang mga guidelines sa atong programa. So, ang tutukan nato karon ang mao ang pag-istoryahan nato ang cash grants sa atong mga 4Ps beneficiary, ang ilang mga ang giingon natong cash card processes kanang mahibaw-an nato kung unsay ilang buhaton. Inig magka-problema sa ilang mga in kaso mawala, ma-damage. So tapos unsay maayong paggamit sa cash grants, okay? So kay ang atong cash grant dili naa siya dapat gamitan gyud. I am supposed to ask you, Sir Jerry, because Yes. I understand may mga conditions niya nga mga yes. grants, ano Okay. ha? Now, I'm supposed to ask you, what about those beneficiaries, kadtong mga beneficiaryo nga, kanang, ang grant, dili may eksaktong paggamit, mga tugtong its, mga Natay- tuginom-inom. Natay ipahayag karong sa Is there a possibility na mawala sila sa listahan? possible talaga. Alright, Okay? go ahead, sir, please. So labot lang sa sakto nga paggamit sa cash grant topic gihapon ta sa giunsa paanong mag-impok at maging produktibo tayo sa ating pamamahay. Labi na karon nga nagatubang Labi na. kita sa pandemya. Opo. Mhm. So ang katapusan mo na giingon nako nga pagtubag ka sa imong pangutana ganiya, sir. Katong NAC 20 kung diin na diha nakabutang ang guidelines kung magka-problema ang beneficiary nga dili sila mosunod sa patakaran.
usa maingon nato na By the way, sa tibuok probinsya, pila ang number sa mga beneficiary naatay mga 7,100 nga beneficiary of sa the entire province, ha? Opo, Kadagan 7,500. 100. 100. Or Okay. Sige. So karon since magsugod ta sa cash grant kay ang atong programa ang Pantawid Pamilyang Pilipino program, ang objektibo sa programa duha. Ang primero giingon nato nga social assistance. So sa social assistance natay ihatag nga cash grant, okay? Para panggamit sa ilang panimalay, pag-eskwela o sa mga health conditions. Okay. Ang ikaduha nga objektibo sa programa mo giingon nato nga social development. Okay. Kay mag-focus sa mga bata 0 to 18 nga paeskwelahon nato in which we are going to invest sa human capital Okay. para kining mga kabataan magpaka-eskwela kay mao gyud ni atong giingon nato ang social development mo giingon nato nga long run nga plan, okay? Ang social assistance short run na siya kay dili sa tibuok kinabuhi manghatag tag kwarta. That is in support only. O in support only. Social development nga paeskwelahon nato makatapos ni mga kabataan nga mao'y maka palingkawa sa atong kapublihan. That is the primary condition. Okay po. Mhm. So kining cash grants mao ni giingon nato kay ang programa is a conditional cash transfer. Okay. Bukod pasabot natay kondisyon before ang cash ma-release sa ila. Okay. Okay? So, mo na ato nang gipaglaban sa atong programa nga ang atong Pantawid Pamilyang Pilipino program is not a dole out. Okay? Kay Sir Aldrin, mo yung gani kag dole out nga mohatag ko sa imong 500, pagtalikod nimo bahala Wala. sa una nimo. Okay? Kay wa ko gihatag ang So kondisyon. this is a grant pero may mga May condition. kondisyon. Okay. Otherwise, kung di ka musunod sa kondisyon, walay cash grant na imo makadawat. Okay. Okay? Mm. So, unsa man ni nga mga kondisyon? Kaya ang atong focus sa Pantawid Pamilyang Pilipino is to concentrate on health, nutrition, and education. Okay. So, duha gyud siya sa health ug ang edukasyon. So, natay kondisyon. Sa health, natay upat nga kondisyon. Mhm. Usa nga kondisyon, kinahanglan ang mga mabdos magpa pre and postnatal check-up sa atong mga sentro. Okay? Sa center. Usa na siya. Tapos kinahanglan pagpanganak sa atong mabdos dapat dito sa atong mga trained professionals, health Okay. professionals, okay? So mo na siya condition. Otherwise, kung di na nimo sundon, magiging ng compliance mo. Ikaduha, ang atong mga membro sa pamilya, labi na ang mga responsible adult sa pamilya, kinahanglan mo attend og giingon nato nga family development session. Mo ni giingon nga FDS. In which karon nag-EFDS kita din lang on air kay magsunod man ta karon sa health protocol. Kinahanglan maka-attend ni sila. Otherwise, kung di sila maka-attend sa FDS, usa gihapon na sila nga By the way, sir, Jerry, Yes. let me butt in. Who are those qualified para lang basic information sa mga listeners? qualified sa Who are those qualified to become a beneficiary? ang qualification nato sir kinahanglan sa pamilya na siya ay 0 to 18 years old. Okay? Tapos kinahanglan siya na ay pregnant at the moment nga rehistro sila. Pregnant women. Kaya na may usahay, way anak, pero mabdos na at that time. Okay. Okay? Tapos, kinahanglan, musunod sila sa atong atong kondisyon. sa What about programa. the income? The income of the parents? So, nana siya ay... Does it qualify? Nana siya nato, nana measurement ana sa poverty, nana siya ay kuan nato sa emission nato sa poverty rate sa atong atong PSA. Okay? No. Di ba ang kasagaran niya na say for example ang income sa parents ganito ang figure mas natigsit pinakadamos ganito. na yun na mga 10,000 above. Mag Okay. 10,000 above na kani ka, pwede ka na i-validate sa grievance officer o sa atong mga staff po if you are already ineligible sa programa. 10,000 a Above. month. Oh, a month. A month. A month. Okay. Kay dagan ang mga nangutana nga gusto mo appeal ni maging beneficiary niya na. And they've been asking me the requirements and I don't know. That's what I ask you. Dili sir Adrian, ang atong selection process dili na ingana nga moadto lang ka sa opisina nga magpalista ka. Okay. Okay?
Kaya kining atong mga beneficiary karon dito na siya sa 2000 survey nga gikandak sa NHTSPR. Aha, yan ang pinaka-basis, ha? Oh, yan basis. The National Housing Targeting System for Poverty Reduction dito na siya kuha Okay. sa survey. In which dito sa survey 2,000 pa. 2009 pero Nine. sa 2015 nagkandak gihapon ta second round. Okay. Sa 2019 nagkandak ta og third round survey. So in other words, updated ang survey. Oh, Okay. sige update. Oo. Dito sa survey, pagsuod sa enumerator sa sulod sa panimalay na ay 45 variables nga gipangutana or questions. Divided into 3 groups. The household components, the household belongings, and the household kanang iyang mga kung kinsay dada sa sa balay ang mga occupant sa bahay. So tulo na siya sa group. Okay? In which kini siya nga mga data gisuod sa computer, then ang computer mismo ang nag-identify kung who are the poorest of the poor. I see. Through the Okay. Proximins test. Ang Proximins test is a formula. Okay? Oo. So walay tao nga miubos dito nga nagpili-pili lang. Ang data nga gigadin sa imo gigadto dito sa computer, gi-run ang system Proximins test na identify dayon ang kung kinsay the poorest of the poor nga mao'y priority pag download sa barangay. All right, now I know. Okay, continue Okay. please. So ang ikatulo, okay? Ang kabataan nga 0 to 5 years old kinahanglan may naa siya health center visit. Dapat moadto siya sa check up. That is another requirement. Another requirement katulo moadto gyud siya magpa-check up or magpabakuna ba? Kinahanglan siya moadto. At least for how many in 1 month? At least 1 month talaga ang ato per Isa sa kabulan. O isa ka bulan. From 0 to 5 ba? O 0 to 5 dapat may proper check up. Mhm. Okay? Then ang ikaupat, ang 0 to 14 years old na bata kinahanglan na kamayada og deworming. Okay? Sabi tawag deworming pag sa panis sa Bisaya. Pagpurga. Purga. Dapat magpurga siya twice a year. So kada unong kabulan dapat magpapurga siya dito. Otherwise kini siya nga upat kung naay usa ani nga mopalpak nga dili nila masunod, magiging nang compliant nila, wa sila madawat sa health grant. Okay? So Ang kini all in pagbakuna, one. does it include pagpabakuna? Yes, upod na di sa 0 to 5. Okay? Aha. 0 to 5 nga pagkuan health center visit. So all in one ni siya nga upat sa health. Otherwise usa lang ang mopalpak nga absent ka sa FDS, Non-compliant ka na. Non-compliant na Alright. automatically. So ang ikalima, ang kabataan dapat enroll sa mga eskwelahan. Okay? From 3 years old to 18 years old dapat naka-enroll sa eskwelahan. Ngan labot lang naka-enroll sila, dapat 85% of attendance makuha nila. Okay? Otherwise, mag below 85, dili na sila compliant. And what about this time nga this pandemic, ang sistema karon sa DepEd is different? Nag-force majeure man kita. Okay? Modular gud karon. What's your Atong system? una. How do you evaluate? Modular karon ng sistema, di ba? Ma'am, ano? Good morning. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Currently, Sige, ma'am. Okay na, ma'am. Okay, ma'am. currently po, Ma'am Arian. 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 Okay, currently, we cannot validate po. So, yung check na lang po namin kung naka-enroll yung bata. Ang microphone, please. Yan. Okay. Okay na. Okay na po. Check na lang po namin kung naka-enroll yung bata. Bali, yung monthly monitoring po, postpone po siya. So, wala pong monthly monitoring unless po mag-resume yung, di ba, plano dapat karong October pero hindi natuloy yung classes. In other words, what is important basta ka naka-enrolled? Yes po. Okay. Regardless lang muna sa mga grades, ano ha? Wala lang anay As po. mentioned kanina nga, kinanglan may maintain na grade. Kinanglan lang karon, importante, the midst of the pandemic, kinanglan lang muna, basta importante naka-enroll. Opo. Okay. Correction po, wala pong maintaining grade. Attendance lang po. Right. 85% attendance. Now, karon wala na nakaron because you cannot assure ang iyang attendance because of Yes, the sir. modular system. All right. It's very Yes, clear. Okay. Continue please, Sir Jerry. So sa education, natay maximum 3 children nga i-monitor sa atong pamilya. Okay, sa purpose tulo ka bata ang pinaka-maximum. Ang uban duha lang nga bata. Ana. So sa ang ilang matagamtaman sa kinder nga bata makadawat og 300 per month.
Okay? Ang kada bata, Ang kada bata sa kinder. 300 pesos per Per month. month. Ang Okay. madawat sa education ni siya. Okay? Sa junior high school naman, 500 per month kung junior high school ang bata. Okay. Okay. Junior high school, Oh, in high school. Sa Okay. senior high school, tung una 500 ni, pero gi-increase na ni karon, nahimo na nig 700 per month ang madawat sa bata. Okay. So, mao ni siya educational grant nga Say for madawat. example, in one household, may qualified sa 500 at 300, may qualified sa 500. They can avail it in Oh, one they can household. avail. Okay. Whichever kung asa siya na nagtungod ng eskwela. Okay. Okay? So sa health naman naatay 750 per month per household ni siya. So sa usa ka household usa ra siya nga health grant nga 750 per month. Kuridas na appeal ng mga... Kuridas. So, okay. 300 plus 500, that becomes 800 already, plus 750. Okay? in a total na nahimo na 1,500, Oh, oh. Mao di ay. Okay. So tapos kini pa siya kanang kini nga 750 sa health tung una 500 ra ni. Aha. I-increase gihapon to 750. Okay. Okay? Next nga madawat nila kini giuna to nga rice subsidy. Okay? Tungod sa paglingkod ni Presidente Duterte, gitagaan ni sa General Appropriation Act gitagaan og 600 per month nga rice subsidy ang atong mga beneficiary. Per household, Per household. Okay. So 600 per month. Mm-mm. Okay. So mao ni siya ang ilang madawat. As I've said, kini siya nga rice subsidy dili gihapon ni siya dole out, okay? Kay ang condition ani whichever sa two sa health or education makakomply, pwede na ni siya makuha ang rice subsidy. Okay? So dili gihapon ni dole out. Na condition gihapon ni siya. Okay. Yan. Tapos karon actually ang atong schedule karon sa pagdawat every 2 months na. Okay, before sa 2009 to 2010, quarterly ni siya ang paghatag sa cash grant. Okay? 4 times a year. Before. Before. Alright. Karon since 2011 naging bi-monthly na ni siya. So Makausa sa duha. makausa na. So in 1 year, 6 times, ha? 6 times na siya. Okay. January, March, May, July, September, and November. Okay. Okay. Continue, Karon, please. pati unan ho, paano nila makukuha itong cash grant? Okay? Dito sa Region 8, nagpasalamat nga tayo kasi nauna tayo sa cash card ATM. Okay? Tanan na ni sila, may mga cash card na sila. Naana. Okay. Manana sila yung cash card. Unlike before nga, magpila-pila pa dito sa gym. Okay? Usahay sa gawa sa gym. Init sa panahon, magpila Kinsay pa. naggunit sa cash card in one household? Ang grantee, it's the mother itself, the Ang grantee. nanay. Oo, ang Ah, responsibility. ideally, nanay man ano, ha? Nanay, oh, So, nanay. she's already responsible sa mga grants sa mga bata. Opo. Okay. So, diri sa atong region, ang mostly ang biliran mga cash card sa land bank, ATM. Pero dito sa Liti, sa Philippine Veterans Bank nga ATM ang gi-issue sa ila. Mhm. Okay? So as of now, naana sila yung mga cash card, although naay uban nga naghulat pa sa ilang mga schedule. Okay? Yan. Pwede bang cash card iprinda? Ah, No, that Dili is pwede. let me ask you. Ah. Pwede ba iprinda? dili pwede, bawal talaga. Okay? Ay, paano nyo malalaman na naprinda na pala? May sometimes nagkakamayada kita ng spot check. And anyway, sa mga atong parent How leaders. will you know? That's the reality. Reality talaga. Mm, Okay. mm, mm. Pero sa mga spot check nato, labi na bislang katong pag-pandemic, nasabtan nato, nagapaplindan iba, daghan ang tagaan nato kanang warning letter. Okay. Okay? So, unya, pag Naminaw sila karon bitaw. naminaw Naminaw na sila karon sa mga unya, kabarangay. istoryahan nato tanan ang mga guidelines or Sandali, mga sandali, sir, sanctions. sandali. Oh. What's the penalty pag you found it out na prinindang card? First, sa misdemeanor, natay first warning. Aha. Tagaan nato sila first warning. Aha. Tapos, kanang counseling sa municipal link, Aha. counsel nga nung gihimo nimo. Aha. Okay? For the second offense, nga utruhon lang gihapon niya, natay second warning. Aha. Tapos, natay counseling sa sutri. Aha. So, murag taas-taas na, siguro dili na siya kaya sa explanation sa atong sa ubos, Ah. na yung mga And how will you know naging prenda na akong card?
How will you know? Giprinda din na ako akong card. I do it secretly. I will not say anybody nga ako giprinda ang card. How will you know? Kay daghan sa ato. Naminaw sila karon. Makanya di man na sila kasabot wala na ni prinda. Sir Alvin, strategy ana, once ma-found out nato ang usa magpatugang-tugan na, okay? Example, mag-validate ka. Ma-warningan naton usa, mubawas man na siya. Don't tell me nga kayo wise, mga wise po ni. Ha? Okay. Kuan na mahatag dayon nag-feedback kasi ko ang gani sir, ano list na i-validate na sad na siya. Okay. So kung magkanit-kanit na siya, mahibawan talaga. Okay? Mahibawan talaga. May mga individuals nga mandawat og mga cash cards. Kita ka pundok na. I'm not just going not to mention the name. Pundok ang mga cash cards, ang mga ATM cards. There is that. Talaga nangyayari yan. Baka, at the end of the day, linuloko lang pala ang government. So, manay, kana siya nga sitwasyon, sir, since kining programa nato, dili lang ni sa Pantawid Pamilya Filipino Program. The whole community, the taxpayers are involved dapat. Okay? Precisely, exactly. Kung makakita man sila ng ana na magdawat nga daghay kuan magdawat og mga phone nga cash cards, dapat ipasabot dayon sa ato programa. Kay pwede ni siya maistoryahan diya sa munisipyo naman tay giingong nga municipal advisory committee meeting. Okay. Dito ni pag-oro istoryahan. So kung unsay mga gigiging output, unsay mga recommendation sa atong mga official sa munisipyo, pwede man nato na ipatawag nga tao. Okay. Okay? In which dito man ko in the year 2011 to 2014 dito sa Northern Samar ko na-assign. Okay? I was handling 24 municipalities. Usa dito sa San Jose, ipatawag talaga sa mayor ang mga nagmudawat og pinda. Tinodo, dagan mga kuan dire kaning mga the Facebook. That is true, may gipiprinda daw ko ng mga ATMs, so. Ipatawag sa mayor or sa body, ipatawag ka na siya ng mga tao, tapos istoryahan to stop it. Ang importante ko, that very stern warning nga di pa nagbubuhat na ng pagprinda, naging pipinahan na nga daan, nga do not do that, kay mawawala mo diya sa listahan. Continue, Sir Jerry. So, mao to siya ang atong mga klase nga cash card dito sa ato sa probinsya sa Biliran, mga land bank cash card ang atong gigunitan. Okay? Though giingon nato nagpaka-cash card na kita pero naagihapoy mga challenges mahitabo sa atong programa. Okay, bisan naka-cash card bisan unsa nga oras makuha nila pero mga challenge gyapon ta. Usahay may nawad-an og cash card, okay? Usahay maguba ang cash card, okay? Maipit, makipi, okay? Usahay nangalimot sa pin. Okay. Yan. So, sige mga nga. problema na siya. Okay? Tapos sanglit kini siya nga mga instances nga mahitabo sa inyong cash card giagat nato atong mga beneficiary nga ampingi in taon ang inyong mga ATM. Okay. Kay delicate gyud na siya nga material. Okay? Dili kay bisag asa lang ilabog-labog. Okay? Ampingan ninyo. Okay? Labi na kining usay mawa ang uban isuod pa ang pin dito sa butanganan. Okay? Kung mawa uban na makakuha ta tudas, kuha ang kwarta. Ang uban nga ni gihapon ni hurip sa atop. Dili pwede. Okay? So, kini siya, delicate ni dapat ihimos nga tanan. Okay. As much as possible, i-separate ang pin sa cash card. Kaya kung makawat, at least dili makuha ang imong cash grant. Okay? So, karon unsa may buhaton kung mawa ang imong ATM. Okay? Yan. So, naatay proseso. Muadto mo dayon sa atong Municipal Operations Office sa munisipyo. Kay naay atong municipal link dito, naay SWA dito ang atong staff. Report it immediately. Report it immediately. Okay. Labi na kung mawa. Okay? So ang imong buhaton, number 1, mag-fill out ka og approve form. Usa ni siya nga ATM cash card request update form. Para mabaguhan. Para naton Di na magkinanglan og mga affidavit of loss, di na ba? Okay. Mag-submit ka photocopy ni mo ID nga hin affidavit of loss. Okay? So ato ang mga kuan nini magpahimo kag affidavit of loss kinang validity ani Mubayad na pod. Mubayad ka. Mirisi kay imo giwagtang. Okay. So labot lang sa kuan, mag-submit ka sa ACROP, mag-submit ka og photocopy sa imong ID, Pantawid, tapos magpahimo kag kuan affidavit of loss. Ang ikaupat dapat magbayad kag 100. Okay. Kay mao nay bayad sa cash card pag-process sa land bank. Okay?
So, And, mo na it takes how many days nga para makabago na po kini siya? siya dito ka sa ang prosesyo nato ani dito sa munisipyo may 5 minutes lang pag login sa logbook okay, tapos na kay 5 days nga i-add to ipahatod ni sa kini siya nga mga requirements ihatod sa atong municipal staff ngadto sa provincial office diri sa padung dito sa hospital atong provincial office Okay. for 5 days tapos padala nato ni i-transmit nato ni dito sa region nga it will take mga another 3 days dito sa region kay mapirmahan pa ni sa regional director tapos ipasa ni dito sa servicing land bank. Okay. Dito sa servicing land bank mugabat sa 15 days. Wow. Oh, 15 days ni siya. Dili gyud basta-basta dahil But anyway, kung oh, wakay card, pwede Oh. maka-withdraw over the counter, di ba? i-request pa na siya. Depende. So, Kuhaon ni siya nga mga data nga walay mga Sa bagay, every 2 months man ang pag-release, di ba? Oh, every 2 months Okay. pa man siya. Mm. Okay. So, mao na siya proseso. So, pag 25, mga 23 days tanan, almost a month, okay, maghuwat ka sa imong ATM. Okay. Okay. Then, labot lang, at the same time, once na i-report sa atong munisipyo, sa atong opisina nga nawala, dapat dayon ato ning siyang ilak. Okay? Yes. Ang imong ilak. Kaya kay base mo- kung di- kisay dili magamit. makakuha, dili Ah. magamit. Labi na kung appeal dito, banga dito ang iyang pin. Okay? So, mag-request ni siya kay dunganan nato ni siya para ma-block siya. Kani ba nga card, nga cash card, pwede ba gyapon mahimo ni siya nga kaning if you want to deposit na masudlan ba gyapon ni siya? Dili ni siya savings account, sir. Okay, Okay, sa savings, sa ilang yun lang kasgad masudlod ani. Okay. So kana siya para siya malak ang atong account para dili siya pwede makuha sa uban. Okay? Pero ang imong cash grant nga moabot continuous lang masud siya. Okay. Okay, only nga maglaway lang ang makakuha sa imong cash card. Okay? Yan. Ikaduha, kining perforated cash card. Okay? Kining perforated cash card kay usahay i-schedule ang atong mga beneficiary pagkuha sa cash card dili makakuha. Okay, naigi adto whatever sa atong guide sa palisiya sa bangko within 3 months or 90 days kung dili makuha buhuan na siya. Okay? Perforated. Yan, mo na Sir, siya. excuse me. Ang atong takna 40 minutos. Ang nakalabay sa alas 11, nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran with Jerry Perez, Arian Canizal, and Francis Talanya. Kadtong gusto mag-participate, di ay mga nag-text sa akong kuno namang pagpangutana, pwede mo makapag-participate in this morning's program. Ipinagi sa pag-text cellphone number 0906-146-4682. Akong usbon, get your cell phones, ha? Get your cell phones, kay basig nga may din mo mga gusto inquiry, mga pangutana, di ang atong mga taga-DSWD pwede makatubag ka ninyo. The number to text is 0906-146-4682. One more time. The number to text is 0906-146-4682. Continue, Sir Jerry. Okay. So adto sa giunsa man pagkuan para makasave ang atong mga beneficiary, okay? Sa ilang mga cash grant, okay? Well, actually ang atong mga beneficiary giagat nato na sila for saving the cash grant, okay? Pero at that time makuha What nila. do you mean nga para makasave sa 1,500 in 2 months? This is very meager. Dili kay ang uban ani tagduha man. Usahay ang Okay. pinakadamos na makuha na sir kung tuloy imong bata Ay, mga oo. 5,000. Yes, kung may mga bata ka pa, So ato tama. silang giaghat ang atong beneficiary nga inig-abot ana nga kasgad dili dayon kay waldas danan. Okay? Although i-prioritize nato ang vitamins sa mga kabataan, Ang mga okay? necessities. sa mga school supplies nga gamiton nila sa pag-eskwela, tanan nga gamit sa bata, mga sinina. So mo na ato i-prioritize. Pero mas maayo mag-ingon ta mag-saving kay ibisan lang 500 siguro kada release kay para mabaton nato At least may savings. Bisan gamay na amount, mas may savings. mabaton nato. Mamerian. Ah. Let me add po. Actually, in Naval, we have this initiative in partnership with Cebuana nga kung wala lang to nag-COVID actually, every payout na naman tayo additional 'di ba sa
sa health grant. So nadugan siya og 250 kay dati 500 lang to. So may kasabutan unta to nga 250 i-save nila every payout. Okay. Nya karon kay nag-COVID man so dili ta So, kapugos. So sunod na lang ta otro. Yawat na lang bitaw kung nagtun 250, ano, kung mga pila ka 250, pag-abot sa time nga talaga necessity na good may de makuot. Correct. Na kwarta. That is Mao na good. atong giingagad sila kay para pag-abot sa oras nga maninginan sila na sila makuot. Okay? Labi na mag gardening sila kay parang gulay diha na lang kuhaon, okay? Yeah. Dili na mo palit para intalon maka-saving sila. Okay? Yan. Hey, by the way, let me share this information to you, no. Ang atong Office of the Provincial Agricultural Services, they're encouraging people na magtanong backyard gardening. They have that available seeds and seedlings in the office. Your beneficiaries can also avail this simple program sa agriculture. Okay. Oo. Actually next session or next Wednesday, third Wednesday. Wednesday, oo. Okay, that is the next topic and we are planning to coordinate with DA. Yeah, dito Office of the Provincial Agricultural Services and the Department of Agriculture. Dito sa ilang may mga line-line yung mga seeds. Oo. And that they are calling the public to avail. Pananom. Kay kanang pagpananom in the backyard, at least for backyard gardening lang, you can save. Yeah. Okay, continue please. Okay. So, sir, kining atong katapusan nga topiko karon ang giingon nato nga guidelines sa NAC 20. Okay? Ang NAC mo na giingon nato na National Advisory Committee sa atong programa sa Pantawid. Okay? Kumbaga mao ni siya ang atong lawmaking body. Okay, sa programa. So, sa usahan nakasaad sa NAC ang giingon nato nga misdemeanor of our beneficiaries. Okay? Misdemeanor kay sigon nga na kay gibuhat nga against sa programa. Okay. So, unsa may mga sanctions nga ipahunog kung alimbawa, for example, Pantawid Pamilya Beneficiary who punish cash card to a certain individual. Giprinda. Giprinda. Amo na ito nasgutan ka. Paminaw ka mo din ha, hoy. So, Paminaw mo. unsa may sanctions ani? Aha. So, once proven, okay, matagaan makakuha tag ebidensya nga imong giprinda, first warning. Mo na giingon nako nga first warning. Okay? Di, kung sa akong suggestion, wala nang warning because before sila na naging beneficiary, they're being told already na mauni siya kung if my suggestion is correct, Okay. wala na mga first warning. So, Kaya nga, in the very first hand, before you become a beneficiary, ginaan na mo na mga patakaran, mga misdemeanors, Opo, sir. and that you do it. Di ba? Okay, continue anyway. So, maybe ang National Advisory Committee gitaga lang tag another chance, gitaga tag first warning. Pero once sa grievance sa rule sa sa grievance redress system sa palisiya, once ma-found out ka nga nagprinda, okay, automatically i-lock dayon namo ang imong ATM. Okay. Okay, not unless nga ma-sure na sa ML nga imo na nasa imo pero kabulan balik-balik iamo na siya i-unlock. Okay? So okay. usa na siya sa sanction. Ikaduha, Pantawid Pamilya Beneficiary who use Pantawid documents as collateral. Okay? Ang uban na may tinuod yun na siguro na ID ang ipaadto sa tindahan, iprinda ang ID. Okay? Kay kuha man nako ning ID kay abot na pagbayad nako. So bawal na siya. Okay? Good Misdemeanor na as siya. sa prenda gihapon na. Prenda gihapon na Bilin siya. sa tindahan, mukuha ka item. Pantawid who are validated that cash grant for satisfaction of their vices. Okay? Agoy, amo na. alcoholism, Amo na drug diya. addiction. Okay? Kining gambling, this is a game of chance. Wala ni siya kasiguraduhan. So, gibawal talaga na siya sa atong programa. Okay? Alcoholism, dili lang ka mag-inom, katugod halos kada adlaw mag-inom na. Alcoholic Habitual. na. Habitual na, dili Okay. pwede sa atong programa. Okay? Yan. Og ang drug addiction. So once we found out, o na-adto ka, na-blatter ka, nagkuhan ka, nag-involved, then you will be given warning. Okay? So, mao na siya. So, as I've said, first warning, for the second offense, suspend ang imong cash grant for the coming release. Suspend. Dili na talaga ihatag. But in the third offense, nga ikatulo na nimo gibuhat, you will be delisted from the program. Sir, pasudlon sa nato ning ilang effort sa mga text kadadagan na ninyo. Pasudlon sa nato ning mga pangutaran nila. Okay, sandali ha. Na-answer na ni paano ko no ko ipantong islang na-answer na ni kanina. Okay, tagaan sa nato ning igayon.
Okay, I just want, ako'y ang dami. Kadali lang. Pasudlon tani. Yung mga text nila. Good morning, sir. Ma'am, can I still have the cash grant though my children is at 18 years old already and college student? Sige. Pwede pa ba kung gyapon siya makakuha cash grants? Ang iya ko ng mga anak, 18 anyos na ang edad. To answer that, Yes, ma'am. hindi na po kasi yung programa para lang po 0 to 18 and pag nag-18 na siya na college na siya, so Okay. hindi na talaga pwede. Pero pag 19 na siya pero nag-enroll siya sa for example, grade 11 or grade 12, siguro nag-stop siya. Allowed pa siya pag-enrollment, hindi pa siya 19 currently at that moment. Okay, it's So, very clear. pwede pa siya patapusin. So, okay. 18 pa siya nung nag-enroll. Pwede pa siya hangtod mag-19 siya. Okay, it's clear. Good morning po, beneficiary po ang nanay ko. At natapos na po ako at hindi po nakuha nakakuha ng bigas. Pwede po ba kunin yun? Wala ko na siya nakakuha og bugas. Tapos na ko na siya. Pwede po ba ko na makuha? So Jerry, ang pangutana. Ang rice subsidy nato nga 600 diretso na dito sa ATM. Oo. Okay? Not in Kanang if ever nang compliance sa health o sa education nang compliant gihapon sila, wala talagang rice subsidy. Okay. Wala talaga subsidy. Kay ang condition sa rice subsidy dapat it's either of the two na comply ni sa beneficiary. Okay. It's either sa health or education na comply siya. Pwede may da rice subsidy. Aha, nahinauton ta natubag to nga pangutana. Okay, isa na lang agaw nagkadadaggan na ni napuno ni dayon. Dagantang listeners, mga tibok ka probinsya. Okay, ito na lang. Pwede ba naaba scholarship para sa mo mga college ang gikan sa 4Ps? Tung una sir naatay gyud nga is GPPA. Okay, Aha. scholar na ato sa Pantawid. Mm-mm. Okay, nana sila allowance. Okay. Tapos siya na medyo stop na siya. Pero sa atong college, siyempre mag-graduate na gani atong mga beneficiary sa high school, magka-problema sa college, okay? But anyways, kung tuloy imong bata, napa may duha nga mo makakuha cash grant, di ba? Makatabang-tabang sa college. But sa sa ubang nga mga ahensya na may mga sa CHED, naman sa siya mga scholarship, pwede siya mag-take up. Pwede siya maka-avail nga to. maka-avail. Okay. Ma'am Talanya, would you like to say something? Gusto the President of Parent Leaders of Nabal, si Francis Talanya. Ako lang sir nga ang kanang paggamit bitaw sa cash grant. Tarungon yun sir kay ako baya karon estudyante baya ko nya. Di baya lalim ang pag-budget yun sa mga anak. Imagine mo, I have 11 children. Ang sipag mo naman. Yes, sir. but actually, sir, I can manage, sir. Okay. Kay bisan sa kapobrehon basta di ka sugarol. Ma-manage gyud imong kwarta, sir. Pero sugarol ka gani, wag gyud mahimo, sir. That's true. Okay. Ang mga pangutana mo gud gyapon hay sir mayong buntag diri sa Villa Consuelo. Ang may mga 4-piece adto na putol ay sa panagdudrungan na hindi na ko kabasa ang mga 4-piece daw nagsige na lagwigo. Hala na. Okay, good morning on sound pag roll sa cash card. Nag-iisgutan na to kanina. Okay, di pa. I cannot entertain ng dami na nito. Okay, continue please. Ma'am Arian. Mag-add lang po ako. Okay. For those po na nagsasabi na dapat tanggalin agad pag nagpaprenda, nagphone. Okay. I want to say na Okay. our program is DSWD mainly is humanitarian. So that is the reason nga dili tayo dili basta-basta magtanggal. So na may instances talaga makagprenda ang usa ka household although we are not tolerating that. Okay. So maunay gamit sa mga warning. First warning, second warning, third warning. So dili ta basta-basta magtangtang kay
na may instances nga pananglitang imong anak kinahanglan maadtog ospital, so wala kay choice, wala kay kaadtuan, so mao na lay imo kuan, although we are not tolerating that. Alright. So Depende sa warning lang gihapon depende ka. lang sa kayumtang ano ha. Opo. Because we do not want to put it into our mind nga kay wawarning ang Oo. laman ko. Dili po. Oo. Good point, Ma'am Arian. Depende na sir sa validation sa grievance officer. Kung pag-validate talaga dito sa kuan, wala siya choice, naprinda siya tungod si Intoy o si Inday na ospital. Oo. Okay, na makapakita siya og resita at that moment talaga ang pizza nga giadto talaga sa ospital. The offense will not be Kung considered. giprindal lang kay para pambisyo, Iba na. giprindal lang kay pambayad sa utang. Oh, natay validation ana. Okay. Mahibaw-an nato na sir. Okay, very good, very good. Okay, ang atong takna, doon na pa kita 7 minutos og sa mag-alas 12. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong Tulmanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Okay, basahon ni nato ang mga pwede pa. Mogod ang kasagaran nga reaksyon. Ikuan lagi ko no kaning sa tawagan ning ihuygo. Oo. Kaning ang sa tawagan ni Huygo kan Joa Tibula, James Machete. Sir, ako may below 18. Pwede pa ba sila pwede pa ba ako makakuha below 18? Ano ba? What's the answer? If they're beneficiary, they can. Okay. Ang dami na nito. Anyway, we still have time. We still have 6 minutes. Ma'am Ariana and si Jerry, continue please. Sir, pwede matubag nato nga kanang Okay. mga gambling. Okay. Oo. Since, as I've said, kini nga programa, national program, ang gigamit ani kwarta sa gobyerno, kwarta sa mga tao. Okay. Our taxes ang gigamit ani. Okay. So may daniyo kalabutan ani dira sa ground, sa barangay. Kung makakita mo nga aning mga beneficiary nga itong Report it to barangay. report immediately to the barangay, then or report immediately to the MO office nato. Okay? Pwede gyapon po sa police para diretso. Yes, Police, this is pwede government gihapon, money. okay? That is true. So magtabang-tabang ta ani That is true. para inidili siya mag-escalate nga problema. That is true. Okay. So kay as I've said, makuha ang lista nga babalilit nato kanang lista nga nagtumpok-tumpok og huygo, then a warning letter will follow. Good morning, sir. Pwede ba 3 daw sila? Pwede ba isulod sa 4-piece? Good morning. Pwede ba isulod sa 4-piece? Ang ako na isulod is duha pala. Duha pala. Magsulodhin usa kahit po apo na hindi pareho sa amin ang apelyido. Pwede naman po basta yung ginikanan na sa family roster na sa among computer. I see. System. Pwede. So, okay. Pwede naman po muadto na lang sa opisina para masigurado. Nga sa opisina. Mayang buntag, sir, unsaon maning mga members sa 4-piece nga magsigi og binagot-bot sa parent leader. Samtang sila ila cash grant, ila mga ubuson sa inong parent leader. Magsige ko ng binagot-bot sa parent leader. Sa ako, sir, may problema sa katmon, sir. Kat mo ka. Oo, unsa ni good morning sir. Ngan man kining tuiga 3 pesos lang. Ano po to? Makadagan na lagi ma-disturb ang message. All right, let's read another messages. Good morning sir. Kan usa may balik ang ESGP. SGPPA. PA, yes. Actually, maghatag lang kog information na naman ta universal access to quality tertiary education, di ba? Okay. Ibig sabihin tanan pobre o rico na anay kuan higayon mura na siya scholar, opo. So napay gihapoy chance nga mag-apply sa lain-lain nga scholarship. So mao toy rason gihapon nga gitangtang na ang SGPPA. Di ba kay kuan naman karon gi-implement na ang universal access to quality tertiary education. So diha mo magpamutana sa new tag sa eskwelahan nga applyan sa college. Very interesting. Surrender nga ako sa pangutana. Ay so pa kay ma-distort ang message. Pag may mga musulod next time, kadto ko na sa technical, kamoy receive ni mga Pwede ko musuda na, sir, Yes, kung moingon yes, sila yes. nga scholar. Oo. Ang bibso, sir, once nga early ka magpa
enroll. Scholar ka na kay may limitation na diha sa BEPSU, sir. Okay. O universal man na, sir, mao man ni gitawag diha. Okay, ang eskwelahan karon, scholar naman tanan ang estudyante. Kaya wa na goy kuan, bayranan, only uniform na lang. Oo. Good AM, sir. Na ako anak nga mo 18 pohon, grade 10 karon pagka senior high na siya makadawat pa ba siya? Makadawat pa siya, basta kanang hangtod lagi mag 19 siya. Unya kung grade 10 pala siya, tingali nagundang-undang ni siya, no. So, next enrollment kung mag grade 11 siya, unya dili pa siya 19, so pwede pa to. Okay, it's clear. Sir, how about ang cash card sa mga hindi na po nakakakuha ng cash grants? That's one issue gihapon kay daghan gihapon sa Naval nga ang kanang wa pa nakakuha sa ilang cash card kay actually dalira ang proseso din sa province pero pag adtong Manila kay tibuok man gyud nga nga Pilipinas ang gihimuan og cash card maunay magpadugay. So ang uban maghuwat gyud na. See. Good morning, sir. Nabanggit niyo po kanina ang 6 payments. Ang 6 payments sa usa ka year every 2 months. Di ba? But until now, 3 payments lang nadawat. November naman. 3 payments lang daw nadawat, Ma'am Arian. What is this? Namang good times nga madelay lang. So maghuwat lang gihapon ta, dili ta magdali-dali nga magpundok-pundok ta sa land bank. Di ba? Huwat-huwat lang. Oo. Okay. Good morning. Allah ma-distort. Surrender tayo sa mga pangutana. We still have 3 minutes. Okay. Thank you very much sa mga texters. Before we end, I hope to see you again next Wednesday. Your schedule is every first and third Wednesday. Dagan tambang importante ng mga pagisgutan, dagan mga pangutana lagi. We still have 2 minutes na lang. 2 minutes. May mga reminders ka, Ma'am Arian, Sir Jerry, sa mga members? So, salamat han mga oras sa natong mga beneficiary nga nakapamati ana ang atong mga cash grants, cash card processes, okay, ug ang atong NAC 20 ang guidelines na aton han misdemeanor of beneficiaries. So, as I've said, mas maayo kung magsunod ta sa guidelines sa atong programa para duro-diretso ang atong pagkamembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Labi na nga naging balaod na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So, mas manindot kung naalang gihapon mo hangtod sa magpakatapos ang inyong mga anak. Thank you, Sir Jerry. Ma'am Arian. Ang akon lang po kanang kung naay mga questions dili sila mag-hesitate nga mag-text sa amo kay libre ra pud ang pag-text sa amo magpamutana. Can you give numbers, ha? Can you give numbers? Coordinate na lang po sa parent leaders. Okay, sa parent leader na lang Okay. Oo. Di makaya ang questions dagang kayo. Sige, sa sunod we'll make an arrangement, ipapareceive ko na dito sa technical para makita nato. Thank you very much, Ma'am, sir. Ma'am, thank you. Mga kaigalan, si Sir Jerry Perez, ang atong grievance officer din sa Biliran, and Arian Canyezal, ang atong municipal link din sa Naval, and Francis Talanya, President, Parent Leaders of Naval. Bueno, wala man tayo saktong oras din nila usa nato temporary tatapos ang atong tulumon karong adlaw. Today is November 4. See you again on November 11. Our program is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto. Sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office ug sa ngalan ni Governor Doc Roger Spina, kini si Aldrin J. nagpapasalamat siyang paminaw mo ang udto. God bless and babuhay. Bye-bye! Bye-bye! Inong tungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimuso ang programa.